Hi guys, today magkaroon tayo ng shoe review ng Xstep Sky 1.0. Nung una ko itong makita, talagang nabighani ako sa kanyang ganda. Tignan nyo naman yun guys. So, dahil doon, hindi na ako kagad nagdalawang isip, bumili na po ako kagad, and it turns out, medyo may hype na pala dito. No? Marami na nagtatanong sa akin, marami nag-request. Kaya ito na guys, samahan nyo na ako. I-review na natin to. Huwag na natin patagalin. Let's go! Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness related videos, mag-subscribe ka na. I-click mo na rin bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. Xstep Sky 1.0. Marami rin pong kulay na mapagpipilian to, no? Mid-cut, ginampak nila sa technology, and ang ganda talaga ng performance. Guys, first time to na feel ko na parang gusto kong regaluhan yung sarili ko ng mismatch na sapatos. Dahil maraming kulay pang magaganda to, iniisip ko na bumili pa nung all white nito para makapag-mismatch ako. No? Poporma tayo no? Or yung black and green. Napakagandang colorway din. Though mapapagastos ako, parang kino-consider ko kasi talagang panalo ito sa performance. And panalo rin sa itsura. No? Pag-usapan na nga natin yan. Pag-usapan natin yung itsura. No? Nandun naman na tayo. Aesthetic and material po tayo. Mid-cut po ito. No? To low cut. So parang pang-guardia po siya. Mono yarn uppers po yung ginamit. No? May tawag sila parang Xstep Web. Xstep Web or Ace Web technology nga ang tawag nila dito. So more durable daw ng 30% sa traditional woven mesh. Dagdag din na 50% breathability kaysa sa woven mesh nga. And totoo naman guys, yung mga mono yarn po to, no? Ginagamit ito sa mga mamahaling mga brands kasi nga medyo mahal na material to. Jordan, Nike, mga premium shoes nila. Kasi nga mahal yung material pero yun nga, durable and breathable. No? Nandito po siya sa napakamurang sapatos. No? Mamaya sasabihin ko yung price nito na magugulat talaga kayo. And pinag-uusapan natin na matibay ito. Pinatibay pa nila lalo kasi nilagyan pa nila mga infusing. Ayan, infusing. May infusing din dito. So kahit mag-toe drag kayo and outdoor kayo maglaro, tatagal po ito. Hindi kagad masisira. Next, ito no, tong TPU plate nilang to, parang nare-remind ako nito ng Nike na Penny Hardaway. Nung bata pa ako, nung Penny 1 ba yun? Penny 2. Hindi ko na maalala, no? Hindi ako masyado magaling doon. Pero lalo na yung white or yung black colorway nito, almost magkamuka, no? Isa ring reason yun kung bakit ko to binili. Pero yun nga, ang laki ng TPU plate, mararamdaman mo talaga yung support dito. Mamaya pag-usapan natin yan. Plus, speaking of support, meron pa pong arc support yan, no? Torsion plate na rin. Doon sana carbon fiber, pero okay lang, no? Kasi, ano naman to napakamura nito. So, kahit hindi carbon fiber, parang para sa akin, satisfied na satisfied. More than satisfied, actually. Plus, gumamit po sila ng Xstep Ace na cushioning setup na foam po. Yung foam na to, para ito na ang kanilang premium or yung high-end na foam. And guys, no, natutuwa ako sa shape niya. Dahil nga low cut siya, parang pwede siyang pamorma, pwede panlakad-lakad, papunta sa mall. So, sulit. Pwedeng other sports, volleyball, badminton, kung talon kayo ng talon, kahit pang workout. Kasi mobile naman kayo dito kasi low cut nga or mid cut. So anyway, dahil dyan, aesthetic and material, bibigyan natin ng 9.5 out of 10. Almost perfect. 0.5 na lang ang kulang. Gusto ko sana carbon fiber. Pero guys wag tayo masyado mag-expect kasi nga sobrang mura nito. Okay na, satisfied na ako dito kahit hindi siya carbon fiber. No? Next, punta na tayo sa traction and outsole. Ito guys, sobrang natuwa ako sa outsole nito. Parang talagang nagulat ako na hawakan ko siya, parang antigas ng outsole and parang made talaga siya for outdoor, no? Ito nga nakalagay, no, X-Dura. Ayan, yan. Pag pinahaba pa is X-Dura Traction Technology, no? Anti-slip and wear resistant na solid outsole, no? May mga herringbone pattern, may parang bulaklak dito na may ripple effect.
parang pa-star, no? Napakakapit po nito considering in-indoor ko siya and hindi kasi siya nag-a-attract ng dust. Yun yung parang lamang niya sa Shark 1. Yung Shark 1 kasi, though napakaganda pang outdoor, okay din pang indoor, basta dapat kung indoor mo siya, malinis. Diba? Ito kahit madumi, dusty, panalo. Kaya guys, hindi na natin kailangan patagalin. Sinabi ko na yung score. Perfect po. 10 out of 10. Next na tayo sa safety and support. Ito yung mga rare instances, no, na low cut yung shoes, pero parang feeling ko naka-mid cut, naka-high cut akong sapatos sa support. No, naramdaman ko yun sa Supernova 1, naramdaman ko yun sa mga Shockwave na sapatos, Shockwave 4, Shockwave 5, AG4. Ito naramdaman ko rin dito. Sa ganitong presyo, napaka-supportive niya considering low cut po siya. Dahil nga siguro dito sa napakalaking TPU plate na to. Ano ba tawag nila sa TPU plate nito? Umpisahan natin dito sa TPU plate na to. Electroplated TPU ang tawag nila dito. Electroplated TPU. Lahat nilalagyan nila pangalan eh, no? So yun, ang laki niya po. Mula dito sa lateral side hanggang sa toes, no? Ramdam mo talaga yung lockdown, yung mga Euro step mo, side to side moves mo, jab step, covered ka talaga nito. Makapal din yung outrigger niya, no? So, iwas tapilok. Yung heel counter niya, no? Meron namang external heel counter po for support. Ito, may TPU dito. Itong nakikita nung yan. Doon sana tinaas pa. No, to be honest, sana tinaas pa nila. Anyway, pang point guard naman to na sapatos. Pero parang satisfied na ako all throughout, no? So, kahit hindi ito carbon fiber, it gets the job done. Bibigyan ko pa rin siya ng almost perfect na score, 9.5 pa rin. Kung tumaas lang to, ito, tumaas lang to hanggang dito. And naramdaman ko yung more lockdown sa heel, no? Perfect. Next, punta na tayo sa fit and comfort. Well padded po siya, kung makikita nyo dito, may Achilles pillow naman, no? Ayan, no? So, yung heel mo, sarap na ng pakiramdam. Sana all. Sa toe area, okay naman. Mas makapal dito yung padding. Yung side kasi, parang makikita nyo dito yung ano ko. Ayan, nakikita nyo ba yung kamay ko gumagalaw-galaw, no? So, yun. Pero okay lang naman. May padding pa rin naman kahit pa paano. Gusto ko lang ng more. Step in comfort, okay din. No, parang okay naman tong X-Step Ace as a, foam. Hindi lang siya sobrang plush, pero okay pa rin naman step in comfort. Heel to toe transition, marami pa rin namang forefoot flex. Low cut naman siya, so very mobile yung paa mo. Heel to toe transition, ayan, no? So makakagalaw kayo ng maayos, plus very mobile yung ankle mo, very comfortable siya, nakakagalaw siya freely. Yung weight nito guys, magaan po siya. Meron na tayong weighing scale dito. Yan, 0.98 pounds po siya, which is magaan, no? So yun nga, kasi nga, 'di ba? Parang bawas naman yung padding nito, and yung mono yarn nga na uppers na material na to is very light. Eh, maraming open space 'di ba? Open space. So, syempre lighter siya, lighter material. And hindi naman po carbon fiber din yung ginamit. So, kaya magaan din po. And kung pag-uusapan natin yung fit, napakalupit ng pakiramdam. Sinabi ko na nga 'di ba nung kanina nag-start tayo na ang sarap sa loob, guys. Sana all. Para kayo nakapamorma na shoes. Para kayo hindi ka nakapang-basketball. Okay na okay yung pakiramdam. Well padded naman kasi sa toe box and dito sa heel. So, panalo po talaga yung comfort nito. True to size po, no? True to size kasi okay na okay yung fit dito. Though hindi po siya masyadong wide foot friendly, no? Sakto lang siya. Hindi rin po ito narrow, so nasa gitna po. So, Euro size po, i-follow ninyo. Ako, 45, no? Pero parang satisfied na ako all throughout, no? So, kahit hindi ito carbon fiber, it gets the job done. Bibigyan ko pa rin siya ng almost perfect na score, 9.5 pa rin. Next, punta na tayo sa breathability. Obvious naman, guys. Butas nga eh. Diba? Butas nga.
Ang lalaki ng butas eh. So, huwag na natin patagalin. Talagang plus yung tangpa niya. Ang lalaki rin ng butas, no? Ganda talaga ng mono yan actually. Ito na yung bago ngayon. Panalo talaga. So, score natin, 10 out of 10. Perfect po sa breathability. 100% pasok po yung hangin dyan. And lalabas din po yung mainit na hangin. Wow naman! Wow! Wow! Next, punta na tayo sa cushioning. Ang pangalan ng cushioning nila no, is X-Step Ace Tech. The high energy feedback in the forefoot is as high as 74%. Napakataas guys, no? Yung iba, alam ko yung X-Step boom nila, 70% lang. Kaya nga sinabi ko kanina, di ba? Sobrang bouncy nito. Hindi, wow. Dahil low to the ground ito, no? Very responsive po talaga siya. Napakaganda po ng court feel. You will feel fast, you will feel quick. Pang-point guard na pang-point guard po talaga, no? Parang parang mala Kyrie na shoes ng ng Nike or ng Anta. Parang mala Kyrie yung feel niya. Na hindi high off the ground, pero ang ganda ng impact protection nito. Kasi yung tuhod ko walang naramdaman nung ginamit ko siya. So talaga namang top yung cushioning nito. 10 out of 10 po yung score niya. Almost perfect lahat eh, no? Speaking of weakness, hindi niya to magiging weakness yung next natin, which is yung price tag. Hindi niya to magiging weakness kasi sobrang mura nito. Mga model shoes nila to eh. Mga panlaban nilang sapatos to eh. And ganito yung presyo. Parang 3,800 to 3,500 na lang po siya ngayon. So pag nagka-voucher pa, parang pwede pa magmura. So guys, price tag score talaga namang wala na tayong kailangan pang pag-usapan. 10 out of 10. Huwag na natin patagalin kasi kung guardia ka to small forward, no, bagay na bagay ito sa'yo. Kahit iba pang sports, pwede rin pamorma, unique yung design, almost perfect shoes. Huwag kayong mag-alala, itong almost perfect shoes, pwede nyo itong mabili sa napakamurang halaga dyan sa link po na yan. Legit seller po yan, Lazada, Shopee, X-Step store po talaga yan. Hindi po ako mapapahiya dito sa sapatos na to. Kailangan nyo po itong matry. Pero kung gusto nyo pa po ng mga pang-point guard na sapatos from X-Step, maglalagay po ako ng link dito sa taas. Panoorin nyo po yung mga next na video na yan. And yung bilog dito, huwag nyo pong kalimutang pindutin para makasubscribe po agad kayo para lagi kayo updated sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin po tatandaan to always drink your protein. Bye!